side to worship. You are calling us to have your process, the process of praise on our lips, the sword in my hand. The enemy is strong. We cannot win the battle in our own strength. Help us, O God, to remember that my battle is not against flesh and blood, but against the ruler of darkness. Yes, Lord, help your church to be conquering army. May we not trust the external, our budgets, our buildings, our impressive statistics. May we trust you and have clean hands and pure heart. Palihog sa pagtindog as we begin our worship today. Yes, sa 2 Peter chapter 5 verse 17 atong pagbasahon as we base our worship today. I will say read verse 7 and the congregation verse 8, and afterwards we read together, okay? 2 Peter chapter 1 verse 7. Unto the godliness, mutual affection, unto mutual affection, love. Congregation, please read. But whoever does not have them is nearsighted and blind, forgetting that they have been cleansed from their past sin. Therefore, my brothers and sisters, Make every effort to confirm your calling and election. For if you do things, you will never stumble. Praise God. May gisoon, unsa kay imong gisaligan? Nga sa imong pagkakristohano, naa ka karon. Sumala sa Peter, Proverbs chapter 18 verse 10, the name of the Lord is fortified tower. The righteous run to it and are safe. Sa dihang nahimo kitang Kristohanon, doon na tayo gahom. We have a proverb, doon na tayo gahom. We have, kung unsa man ang kasaypanan, unsa man ang kadautan, sa taliwalas, kapakyasan, mag-isa, doon na tayo gahom, kamuhimong mupakgang. Resist the devil and he will free from you. Amen? Doon na kay gahom, igsoon ako. Tungod kay ang Diyos mao ang gamhanan. The Lord is my tower. Hallelujah! Let us use our hands. Praising God. Lord is my tower, And He gives me the power to tear down the walls of the enemy.
glorious. Father, we come to you today as your sons and daughters. You are the Creator, Holy God, righteous King, the Prince of Peace. We worship you, Lord, in the Spirit and in the truth. Prince of Peace, you're the bright and morning star, wondrous royal King. You have made my heart to sing. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise. Your name in song I raise. I give to you my life. I offer up my sacrifice. I pledge my love to you, my God and King. Once again, Prince of Peace you are. You're the bright and morning star, wondrous royal King. You have made my heart to sing. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise. Your name in song I raise. I give to you my life. I offer up my sacrifice. I pledge my love to you, my God and King. I worship you in spirit and in truth, lifting my praise. Your name in song I raise. I give to you my life. I offer up my sacrifice. I pledge my love to you, my God and King. My God and King. Hallelujah. We praise you, God. We worship you. Alay God ka, O Diyos, sa walay katapusan. Lord, we have here standing in the throne of grace, proclaiming your goodness and mercy. Please continue working in our hearts, in our every plan to minister as one family to the church. Because we love you, Lord, make us a heart of a servant. Standing in awe of your grace, setting my faith in your ways, entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. But oh God, I stand amazed
I follow you. I follow you. Once again, standing in your grace. I'm waiting on you. Setting my feet in your way. Into your presence, to behold your face, to bear God of heaven, heaven and earth, holding me in your embrace. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my heart. Wherever you go, wanna be by your side. Baptized living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Hallelujah. Dalay ko, God, Diyos. We thank you, God, for the places sa panahon nga imong gihatag ka namo. Dear Lord, dawata ang among pagdaing pagsimba. In Jesus Christ we pray. Amen. Please remain standing for the scripture reading for our speaker. Ang atong patakuranan sa atong pamalandong sa mga pulong sa Ginoo karong buntaga sa atong panimbahon aton ang Salmo kapitulo 1. Ato lang basahon gikan sa bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 3. Psalm chapter 1, reading from verse 1 until verse 3. Ningon diya mga pulong sa Ginoo. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Ang Ginoo magapanlayan siya mga pulong o magpadayon sa panlayan sa atong pagpamalandong gikan dinhi. Okay, gihangyon tanan sa pagtindog o paglingkod na di ay. Nagtindog naman daw yung mga igsoon, marag na pressure ko ba. Kay kana ang dugay-dugay na kung kawali. Unya kay kana ang di ko kabalibad sa atong pastor dinhi. Nya di ato pag yung supervising minister, umubalibad ko niya murag gibaliwaran ako ang Ginoo. So nakaingon ko sa una, nagingon ko sa iya nga pastor, ayon ako pawaliha kay murag dili man ko gifted magwali kay kini akong dila mag-stammer ba, murag kog si Moises kinahanglan pag-aaron para nga naay mo tabang mo interpret sa akong istorya kay usahay kana ang mo stammer na labi na tigulang na no. Nya usap pa na si Hana, kauban ako. Nya may man siya nga akong inan nga di kaganahan sa kong wali han. Yun siya nga ganahan man. Unya dili ako ganahan sa imong tingog. Kay mura daw ko mura gamay daw akong tingog, mura daw babae.
bitaw daghan kayong mo magtubag kog telefon, moingon siya sa ako, "Ma'am, sagdili ko ma'am, sir ko." So, pero dili ko makabalibad. So, dako kayong opportunity nga makadala sa mga pulong sa Ginoo the second Sunday of the first month. And at the same time, a Sunday in which we gather as we have our general meeting today. Dagko kayo mga changes siguro mahitabo. Abangan lang ninyo sa sunod na kabanata, human sa atong simba. And then, thank God tungod kay ang niata, before ta maghimo sa atong general meeting, makaduol kita sa atong Ginoo sa pagsimba, pag-abli sa atong mga baba, bisag usahay baho na atong baba, pero dili na simuton sa Ginoo ang iyang paminawon ang ato nga kasi ang tan-aw niya ang atong kasing-kasing o kung asa dapit na himutang ba diha sa iyang trono sa grasya. So before ta mo ato sa atong pagpamalandong gikan sa mga pulong atong ginabasa, magaduol kita sa trono sa grasya magampo ta. Amahan nga langit nun, daghang kayong salamat sa imong kaayo, sa imong panalangin karon, sa imong mga pulong, parte sa among pagsimba kanimo amahan, mao nga magalingkod kami sa pagpaminaw sa imong mga pulong sama sa gihimo ni Maria sa mibisita ang among Ginoong Hesus dito sa ilang balay, nga nakalingkod siya, nagapaminaw gikan sa imong mga pulong, in which we are very happy, our Father in heaven, because you have given us the opportunity to come unto your throne of grace and listening your words. And this we give thanks through the guidance of the Holy Spirit, because we are limited, your servant is limited. I commit unto the leading of the Holy Spirit as we talk and we ponder around your words. In the Lord Jesus' name, Amen. Okay. Ang atong kadaghang basis kita nagabasa sa, I believe nga nagabasa mo sa atong Biblia, di ba? And mostly, pag tanaw niyo sa Psalms, dili man mo dito ito sa Psalm 150. Muagi gud mo Psalm 1 sa Salmo Kapitulo 1. And then, kadaghan mo nagabasa, but allow me, through the revelation of the Holy Spirit as we read the scriptures and study around it, allow me to disclose to you sa mga butang nga din akong nakaplagan gikan sa iyang mga pulong. Although nubo ra atong ginabasa, wala na ko gi-appeal ang part, di ba? I only read until verse 3. Wala na ko i-appeal ng 4 o sa uban nga part sa scripture, because what is very important today is on verse 1, 2, and 3. Muna siya ang akong i-share kaninyo. And this verses 1, 2, and 3, ako ni siyang gitaytulan o giuluhan o sa uban pa mga gawali, tema, ang atong tema, giuluhan din ako a lifelong momentum. A lifelong momentum. Sabot man ta o atong i-explain o gamay what is momentum. Kini siya nga word nga momentum, gigamit ni siya sa science. Ang momentum is mura siya o kananaang halimbawa kini nga sakyanan andar pero naay power nga kinahanglan magatuklod niya para mudagan. Di ba? So that is ang gitawag ana is impulses. Unsa ang impulse nga gibutang diha sa power diha sa engine para mudagan ang sakyanan. And then pagdagan na niya, halimbawa dili na nimo siya gasolinahan, di ba? Kisa driver dire. Kung dili na nimo siya i-accelerate, mo na siya gitawag og momentum. Kaya na ang mudagan siya og unsay force nga naa niya. So, sumala sa science, gitawag siya og second law of motion ni Isaac Newton. Mura po tanig scientist, no? Second law of motion, gitawag na siya og momentum. Na kana mo na siya ang power nga nagapush sa usa ka object through katong iyang pinaagi sa mga impulses niya, and then matud pa sa law, second law nga the heavier the object
is the longer is the momentum. O kung halimbawa, nais tricycle, unya dayon dump truck. Kung ang magdungan na siya, parehang speed, and then, inukuman ana, dili na siya hatagan og, dili na nimo siya dugangan og speed, pasagdan na nimo sila, mas taas ang momentum sa bugat nga sakyanan, mas taas og momentum ang dump truck kaysa tricycle. So, the heavier the object, the longer the momentum. Second law of Isaac Newton's law of motion. Nanatay ko mura po tag mga scientist, no? So, yung nakiuman ko nga, lifelong momentum. Tungod kay kung atong tan-aw din sa atong kinabasa, niya siya nga, verse 3, he is like a tree. Kanang he refers to a man who is righteous. He is like a tree planted in the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Mura siya og kahoy nga tanom daplin sa sapa, nga green kanunay ang iyang dahon, dili laglag ang iyang dahon, dili ma-wither. Unya, nagahatag siya bunga sa tama nga panahon. Way hunong-hunong nga bunga. Nag-continue ang iyang momentum hangtod sa lifelong momentum. Meaning, samtang naapan ang kahoya, green ang iyang color, ug naghatag og bunga. And that is how the psalmist David portray of a person who is righteous. But kung ato nga tan-awon, mga igsoon, unsa man ang makapahimo yan ang momentum nimo, momentum nako nga magpadayon lifelong nga momentum. Unsa na may atong momentum karon? Halimbawa sa atong simbahan, dili lang usa ta magisgot na tungod sa atong individual o pakapina nato pila atong individual, atong kinabuhi. So atong simbahan na siya momentum, di ba? Unya naanata karon dinhi. Kinahanglan magpadayon. Mahimo na siya magpadayon depende sa impulses nga nagbutang diha. Okay? So sa ato pong kinabuhi individual, naatay momentum. Mapadayon na, mag-agad sa unsay impulses nga naagibutang diha or motivating force. So magisgot kita, akong isgutan ninyo is, unsa man ang motivating force or impulses nga makahimo sa atong momentum nga lifelong. Nga mahimo kitang sama sa kahoy nga natalom sa daplin sa sapa nga nagahatag og bunga kanunay sa iyang panahon og nagahatag og ang iyang mga dahon dili malaya. Doon ay tulo ka mga butang ako nakita diri. This is the thing that I would like to share with you. Ang mga impulses, in order to this momentum to continue lifelong, gusto mong lifelong na momentum sa inyong kinabuhi, personal man, sa simbahan man, whatever, nagkinahanglan ng tulo ka mga dagkong mga impulses. One is the direction. Number 2 is your portion. Number 3 is inspiration. Makita nato din niya atong i-explain. Sa ganitong mga impulses, nga maghimo sa ato nga momentum nga lifelong, tulo ka buok. Sa ito'y una, direction. Sige, ingon, i-istorya doon ninyo. Direction. Number 2 is, sa ganito, is portion. Basta kinaisyon mo na. Parang sayo nin ato din ato makalimtan ba dayon. Portion. Number 3 is
Inspiration. So tulo ka mga dagkong impulses that makes the momentum a lifelong momentum. Okay. So, ang gusto sa atong Ginoo nga magmapadayon ta sa bisan pa og puti na ang imong buhok pareha ni Ate Feli, sorry kay Ate Feli, puti na yung buhok. Pero puti po niya akong buhok, gitina lang. Marag kuan ba? Kana ang naipabor-pabor. Bisan pa og matigulang na ta. Di sa tatos tigulang, batanon una. Bisan og batanon pa ka. Nag-eskwela. Mag-eskwela, nagtrabaho. Dugay pa dayo, dugay ka trabaho. Dayon, human, kay naanay panginabuhian, nagminyo. Murag si Lloyd, bago pang nagminyo. Murag ba? Dayon, humagaminyo, nanay anak, wapay ila. Pag human, nanay ko galingong panimalay sa balay, kay sa balay na may papa, mama o mga anak, di ba? Dayon, nangatigulang na sila. Ang ilang mga anak din graduate na. Imagine lang ninyo ba? And then, kana ang nang apo na. Dayon, tulo na kabuk ang tiil. Kabalo mo, og bata pa, upat kabuk ang tiil. Tama ba ko? O hastang tamaa. Upat kabuk ang tiil, og bata pa, kaya ang kamot, og ang tiil mo, man ilakaw. Og batanon duha ang tiil. Og matigulang na tulo na pod ang tiil. Kaya balo mo anong tulo ang tiil? Na may tungkod na, di ba? So, ingana sa tanan nga porsyon sa atong kinabuhi. Og asa man ka nahimutang ana nga porsyon o sitwasyon sa kinabuhi, ang Ginoo gusto siya nga adunay momentum sa imong kinabuhi. Sa Cebuano na, Cebuano ba Tagalog? Anong momentum? Momentum sa Tagalog, gitawag na nilag buwelo. Kano na yung buwelo? Sa Cebuano, anong buwelo? Momentum. Di ba? Wag man tayo Cebuano siguro sa momentum. Sa Tagalog, na Tagalog sa momentum, buwelo ba? So, bisag batanon ka, mayroong buhilo. Ngayatag sa Ginoo sa imong pagkabatanon. Ikaduha, pag minyo ka, ang Ginoo maghatag kanimo og mga buhilo nga mahimo kang kanang maayo diha sa imong sitwasyon ingon nga batanon. Minyo, tigulang, dalaga, walay ngipon, daghag ngipon sobra-sobra, or puti nagbuhok. Pareha na mo Ate Feli, pero may gitina laning ako. Ang Ginoo gusto siya nga mahimong green gihapon ang ato nga leaf, ang atong dahon, ug magbunga gihapon sa insak sa tama nga panahon. Ug panahon sa mong pagkatigulang, nagbunga gihapon. So naa gihapon sa momentum. That is why I call it a lifelong momentum, because the verse says, He is like a tree planted by the streams of water, which yield its fruit in season and whose leaf does not wither. And that is what God wants us, and He desires to be like that. Pero gikinahanglan nga masabtan nato, magpabilin lang kining momentum sa atong kinabuhi, magpabilin ang momentum sa atong simbahan, magpabilin ang momentum sa atong panimalay, kung masabtan nato nga adunay kinahanglan nga kargahan siya og mga impulses diha sa ato nga kinabuhi. Ang sa itong unang impulse is the direction. Lisod kayo ni mga igsoon nga, muadto tag usa ka lugar, nga wa ta katultol. Tama ko, ug hastang tamaa. Ubintahan na lang karon kay naatay apps, di ba? Naatay Google Map, di ba? Ang problema, ug kung walay signal, di gyapon ta katultol. Niadtong miaging semana, niadto mi og layo kayong lugar akong giadtuan kay manginabuhi lagi. Manginabuhi. So, niadto mi lugar nga ang akong buyer, yung sa nga ari ami John, to sila kay balo pastor ba ko. Ari ami John diri sa amo kay mo palit mi og kondo. Yang mi katultol,
Perting layo gikan diri padulong og Jensan. So tulog mig Jensan. Kay nagtuon mig duol ra, kay napod may kliyente sa Jensan. Naa siya og kabakan. Perting layo ang driver po namo di katultol ug asa dapit ang kabakan. So, yung siya, sir, unsa man na wa man ta katultol. Basta lang dili lang musibog ang lugar, maabtan ra nato. Di ba ang problema, mubalhin ang lugar imong adtuan ba? Unya mubalhin ang lugar, di gid nimo matultulan, pero di lang gid mubalhin ang lugar, matultulan ra na, magamit ta og apps. Unya sir, dili man ta kabalo wala ang duha nako kakauban, di man pud kabalo og Google Map. So wala problema na naay mga directions sa dalan. Pero og dili ta baka sunod ang direction sa dalan, natay special nga apps nga atong gamiton. Sige, unsa man nga apps sir? Magamit ta og Google Man. Google Man atong gamiton. nakatawa ang driver. Maay din nga apps. So bisag asa mi dapit mo adto, lapas mig 100 meters kay crossing. Sa ablihan mong bintana, naay tao, ablihan mong bintana. Nya pangutana og asa ta dapit mo adto, padayon ba ta o diri sa wala. Gamita imong Google Man. Gipangutana niya og mao ba ning dalan, sa dili na sir, balik ka dito. At least kabalik mis among adtuan, nakaabot mis among adtuan kay naay Google Man. So og kung di ka mo gamit og Google Man, nakay signal, so makagamit ka Google Map, di ba? So naay direksyon, makaabot sa atong adtuan kay naatay mga naay gusto nimong i-achieve sa kinabuhi, adtuon nimo, unya nagkinahanglan ka og direksyon. Kaya og walay direksyon, di gyud ka kaabot. Ang imong momentum, limbawa nagpadagan ka, di kaabot sa adto nimong adtuan kay walay direksyon. Ni adto sa lain ni tipas. Minungdan nga ang pinakadako nga objective nga atong madtuan is ang langit. Amen. Kaysa may di mo gusto mo atong langit, ako raman siguro ning isa ini, di ba? Minungdan sa mga tao nga gusto mo adto sa langit, naay direksyon. Kung imong tan-awon ang Juan kapitulo 14 bersikulo 6. Sa Juan, ipalihog ko sa Juan 14 bersikulo 16. John chapter 14 verse walay. Sige, wala. Di ako na magbasa. Okay. Sige, ako na lang memorizon. Sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6, ang atong Ginoong Hesus nagistorya sa mga disipulo na muadto siya og usa ka lugar. Muadto siya sa amahan. So nangutana si Tomas nga Ginoo, ipakita namo ang amahan. Ingon ang atong Ginoong Hesus nga wa ba di ka kita sa amahan? Meaning wa ka kita nako. Kaya ang nakakita nako, unsa kayto? Siya nga nakakita sa amahan. Si muadto ko sa lugar nga akong adtuan. Unya, pag adto nako, magbalik ko, ako mong dadon didto sa lugar nga akong adtuan, sa lugar sa akong amahan. Ningon dayon pod si kinsa ningon ana, muadto kita sa Juan. Juan 14. Mingon si Tomas. So, Pilimero, nangutan siya nga, Ginoo, show us on how we are going to go to that way. We do not know that way. Dayon mingon ang atong Ginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes into the Father except through me. Mingon ang si Tomas, Ginoo, saan ang pag-adto sa dalan o sa lugar nga, dili man may makatultol. Unsay gingon sa Ginoo? Siya nga, I am the way, the truth, and the life. No man can come to the Father except through me. So, naa siya'y direction. And that direction is Jesus Himself. Na dili mo makaadto dito, ug kuno wala si Jesus. That's why we are very sure nga muadto tag langit, siguradong kaabot sa langit, kay naay Jesus sa atong kinabuhi.
Siya nga wala makadawat og Hesus sa kinabuhi, di gyud kadto sa langit, di katultol. So, God has given us directions in all the way of our life. Naa siya, ug kung magngita tag direksyon sa kinabuhi nga matarong na ang iyang mga pulong, kompleto. Ug gusto tang muadto sa langit, na si Jesus, kompleto. Ug gusto tang makasabot sa sitwasyon sa kinabuhi, na ang Holy Spirit maga-istorya nimo about sa mga butang nga iya, sekreto nga mga butang nga iya sa Ginoo. Direction. Direction is one of the impulses to a lifelong momentum. Number two na tanong. Ikaduha nga impulse is portion. Sa ganito, portion. Ang buot ipasabot ani ang imong bahin. Ang unsay gibahin sa Ginoo sa imo. So, halimbawa, na ay pagkaon, palitan tinula, adobo, o ginamos. So, ang Ginoo mayon sa tinula, iyan na ni Christian. Iyan na. Ang adobo para na ni Haniel. Iyan na. Ang ginamos para na ni Pastor Ayop. Kay kidnihon siya. Luya po na ako, no? Pero, imo na nga porsyon gihatag sa Ginoo. Mutuo ba mo ni ana, ang Ginoo naghatag nato og porsyon sa kinabuhi. Nga lain-lain ta, pariha na sa kanang ato bitong index finger, nga lain-lain, index, index ay kini man dahil, no? Kana bang atong pangtamla, bisag parihatag tudlo, parihatag naong, parihatag og height, parihatag gikaon, pero lain-lain gyud ta og kuan, lain-lain gyud ta og kana ang tamark, di ba? Lain-lain gyud ta. Ambot ngano na giunsa na. Para na tay example karong buntaga. Nga ang Ginoo naghatag natong nagkalain-lain nga bahin, porsyon. Aron nga ang ato nga momentum as a whole, as a church, magpadayon. Kay og kun mawala ng usa ka impulse diha, mahinay ang iyang momentum. Menungdan og kun wala ka, muhinay ang momentum. Di ba? Atong tan-awon daw ang 1 Corinthians chapter 12 verse 18. Wala gihapon dong? Sige, ako na lang mo basa. 1 Corinthians chapter 12 verse 18. Nangyun niya mga pulong sa Ginoo. Atong sugdon sa versikulo 14. Now the body is not made up of one part, but of many. If the foot should say, because I am not the hand, I do not belong to the body, it would not for the reason cease to be part of the body. And if the ear should say, because I am not an eye, I do not belong to the body, it would not that reason cease to be part of the body. If the whole body were an eye, where would the sense of hearing be? And the whole body were an ear, where would the sense of smell be? But in fact, verse 18, but in fact, God has arranged the part of the body, every one of them, just as He wanted to be. Sa NIV, nagayon diha nga, ang Ginoo nahimuot. Ang Ginoo nahimuot sa pagpahimutang sa matag usa nato diha sa usa ka lawas. O nahimuot sa atong pagkaparte diha sa lawas. So, kitang tanan na adiri parte sa simbahan o iglesia sa Davao City Grace Gospel Church. Pero aduna kitay usa ka iglesia nga din gitawag niya og lawas ni Kristo. This is mystical body of Christ. O kitang tanan bahin. Pero ang bahin sa lawas ni Kristo as a church, makita din sa local nga simbahan. So mapadayag, ma-exercise nato ang atong bahin
ingon nga membro sa lawas ni Kristo diha sa ato nga lokal nga simbahan. Okay. Mutata, unsaon man ako sa pagkahibalo nga kini ang akong kinabuhi giporsyon sa Ginoo diha sa lawas ni Kristo, unsaon ako pagkahibalo? Very simple. Mahibaluan nimo nga kana ang imong bahin o portion sa lawas ni Kristo diha sa imong ministeryo sa sulod sa lokal nga iglesia. Ug asa ka dapit mahimong malipayon or bisag di ka malipayon, unta mahimong malipayon ka kung ang Ginoo nagpahimutan nimo diha. Mingon siya dinhi sa atong ginabasa nga dunay nagkalain-lain nga parte sa lawas. Ang kamote, mingon siya nga sa ana nga parte sa lawas, unsa man ang gikahimutan sa Ginoo, ginatiman sa Ginoo og maayo. Usahay magtuo kita nga tungod kay magpasinaw ra ko sa lingkuranan, tungod kay unsa pa inyong atong ministeryo diri. Tungod kay paminaw ra ko sa pulong sa Ginoo, kuan ra ko kanang PPP ba? PPP. Membro sa PPP sa simbahan. Kay balong mo sa ng PPP? Palingkuron, patindogon, paulion. Maro na siya, membro ka ana. Pero nagtuo ka nga wala kay gamit diya sa simbahan. Di ba? Pareha sa imong parte sa lawas nga murag walay gamit. Halimbawa kining 5 ka tudlo. Ang pinakawalay gamit nimo tan-awon ana is kaning gamay, di ba? Mingon ang kining taas nga ako may pinakagamit, pinakaligon diya sa akong tudlo o kamo tungod kay taas ko. Mingon po ang kining dako nga ako gyud may pinakalabaw sa kamot kay ako man ang dako. Nya siya may gamay, wa siya magtingog. Pero mingon siya nga ako may pinakagamay, ako may magtrabaho sa tanan nga dili niyo matrabaho. Kay kung masuko ang akong amo, ako man mo ay mabugatan kay inigdok-dok sa kamot kini man mo ay yung man to nga kinabuhi di ba siya mo ay madokdok. Nya og kon tiglimpyo pod siya pod mo ay gamiton sa paglimpyo, di ba? Ala gamiton paglimpyo diri. Mudako na inyong lungag. So pero kini siya ang matud pa sa atong Ginoong Hesus, katong gagmay nga parte ug gamay ra hunahuna mo nga gamay ra bahin ninyo sa iglesia, ayaw mo kaguol. Kay matud pa niya sa atong ginabasa, in fact God is happy to put you on that portion of the church. Kay matud pa niya nga unsa gani ang pinakagamay mao ang giayo o gihatagan sa Ginoo og dakong pagtagad. Parehara pod sa atong lawas. Unsa may pinakapangit nga parte sa inyong lawas? Labi na mga babae. Unsa may pinakapangit nga parte sa inyong lawas, mga babae? Unsa? Ibalo mo, ang pinakapangit nga parte sa lawas sa babae, kanang ilang lips. Yung lips, kayo, kaya di niya butang lipstick, mura na siya og batikon sa manok na gibuak. So, kinahanglan siya, butangan siya og lipstick, inikuman, kulang pa, butangan ng lip gloss, kulang pa, pa-injection na para mudako, kanang pouty lips. Yan na. Kay, og kun dili na niya atimanon, di ani mo atimanon, pero ting pangita sa imong naong. Munang matud pa sa Ginoo, kadtong mga gagmay, huna mo gagmay, walay mo dagko nga trabaho sa iglesia. Ayaw mo hunahuna ana kay gikahimutan sa Ginoo nga gibutang mo diha. That is what we call portion, imong bahin. Ang matag usa gipahimutan sa Dios ug ang Dios nalipay diha. So kaniadto sa kanang naman gyud tay dream, di ba? Naman gyud tay dream. Sa batanon pa ko nga pastor, miyon ko nga Ginoo, akong hangyo sa Ginoo, gusto kong mamatay. Hangtod sa kong kamatayon, magpastor ko. Gipahimutan ko sa Ginoo as pastor. Pero what ta kabantay? Sa mga butang nga di na ito bantayan nga. Ang Ginoo magbalhin nimo og lain nga porsyon. Ibutang ka sa laing porsyon ba? Imong magamit o gamiton ka didto. Say madismaya ko, Ginoo nga naman nga kuan ka na ang murag dili naman siguro ko ang ngayon nga pastor, kaya og magsira ko pastor.
na ang daghang magampo nga mamatay ko. Kay ang katong mga baton nga pastor di man kapuli. Kay di mo ko gustong magpapuli, kay gusto lang ko mamatay nga pastor. Di ba? So magampo itong mga pastor. Karon sa manis pastor ayaw mamatay para mapulihan ako. Pero ang Ginoo na iporsyon nimo nga gibutang og asa ka dapit ibutang. Muna makita nimo, nakita nako nga dili di ay sa atong gusto. Dili kita mo'y gusto nga anha ko diha ibutang. Iyan ang kagustuhan sa Ginoo, matupad sa Ginoo nga akong kalipay, iyang kalipay nga kita gipahimutang diha. Merong dan nga, I learned to be happy because the Lord has placed me on the portion nga niya anak ko aning idara. Nalipay ba mo nga ang Ginoo nagbutang ninyo sa kanang unsay mga kalihukan ninyo labi na sa pagtabang sa iglesia sa imong edad. And that is the Lord's portion nga gihatag sa imo. Og ana nga portion ang Ginoo maghatag kanimo gasa. Maghatag nimo gasa aron ka mahimong epektibo ni anang gihatag nga portion nimo. So, portion is one of the impulses that makes the momentum continuous. Nay bahin nimo. Ug matod pa sa Ginoo nalipay siya sa pagbutang niya anang bahin nimo. Ug unsay imong bahin diha sa dinhi sa atong iglesia. Tungod kay the expression of the universal church is seen on the local church. Ug unsay bahin nimo sa local church, and that is the expression of your part of the body of Christ. Number 3, on the last one. Murag wala na may signal hinoon. Unsa gyud ikatulo? Impulses. Inspiration. Inspiration. Kung imong tan-awon ang Acts, chapter 28, verse 15, tan-awon ninyo ang Acts. Atong tan-awon. Acts chapter 28, verse 15. Nandiha mga pulong sa Ginoo. The brothers there had heard that we were coming, and they traveled as far as the Forum of Appius and the 3 taverns to meet us. And at the sight of these men, Paul thanked God and was encouraged. Inspiration. Nakibalo ba mo nga kanana ang usa sa butang nga maghimo nato nga mupadayon is inspiration because you are inspired, di ba? Gawas lagi expired na. So inspired pa ba mo mga bana sa inyong asawa? Menong pabilin mo sa inyong asawa tungod kay inspired gyapon mo. Inspired pa mo mga asawa sa inyong bana? So kung dili na mo inspired, mahinay, mawala ang momentum sa inyong panagtiayon. And do you know nga adunay butang ako nakita nga naghatag og inspiration sa atong Ginoong Hesus og naghatag og inspiration sa ni Apostol Pablo. Nakimdo mo nga, ang atong Ginoong Hesus sa pag-adto sa cross sa Kalbaryo, niagi siya usa ka dalan, nagpasaan sa cross. Unsay ngalan ato nga dalan? Gitawag og Via Dolorosa. Nakadungog mo ana no? In the Via Dolorosa in Jerusalem that day. So kamamuan ang kanta, minang nakibalo mo, unsa to ngalan sa dalan, nga gilaktan ni Jesus, padulong didto sa cross sa iyang pag-antos. Pero unsay naka-inspired sa atong Ginoong Hesus? Ikaw. Ako. Kitang tanan. He was so inspired, nga bisan paglisod ang iyang gilakwan sa Via Dolorosa, malipayon siya, mahinungdan nga, he endured the cross with inspiration.
Si Apostol Pablo sa samang paagi, naglakaw po doon sa kadalan. Ngadto siyang kamatayon. Nakibalo mo kung sa ngalan sa dalan? Nga gilakwan ni Apostol Pablo? Ngadto sa iyang kasakitan, hangtod sa iyang kamatayon? Gitawag kato siya og Via Appia. Via Appia. Si Jesus naglakaw sa dalan sa Via, sa ito, Dolorosa. While si Apostol Pablo naglakaw sa dalan nga gito og Via Appia. Ang Via Appia mo na ang pinakauna nga dalan nga gihimo sa Roman Empire. Ug mao na siya ang dalan gisubay ni Apostol Pablo gikan sa tulo ka bulan niyang lawig gikan sa Middle East. Padulong dito sa Roma tungod kay gusto niya nga muadto sa Roma makigistura ni Caesar iyang i-plead ang mga Kristohanon tungod kay ang mga Kristohanon giakusahan nga mga traitor sa Roma. Ang mga Kristohanon giakusahan nga mo'y nagsunog sa siyudad sa Roma. Minungdan si Apostol Pablo muadto didto aron iyang istorya sa emperor nga dili ang mga Kristohanon. So pag-abot niya dinhi sa chapter 28 verse 15 or 16, pag-abot niya dito sa Thrace, doon ay nisugat o Bringati man karon, di ba? Kanang Bringati mo na siyang lugar nga kanang nasa sa dagat, and then gikan diha padulong dito sa city of Rome naa diha ang Via Appia mo na ilakwan nila. O karon kay mong tan-awon ang Via Appia, tanawon nimo sa internet, ako man ang ginatan-aw. Mga naapaghapon karon, pero ang pinaka-attraction diha sa Via Appia is mga lubnganan. Mga karaan kay mga lubnganan. Di ba kasagaran sa mga sementeryo ibutang man dito sa mingaw nga lugar? Pero sa paghimo ng Via Appia, gibutang dito, ang gipanglubong dito ang mga inilang nga mga tao. Ang gusto nila nga ilubong sila dito sa presdalan aron makitaan sila, may hinumduman sila. So, mo ni siya ang pinakauna nga kanang dalan nga pag-abot ni Apostol Pablo dito sa Roma, sa Roma. Pag naog niya gikan sa bangka, naglakaw sila kauban ining mga tao nga nag-inspire niya. Nakibalo mo kung unsay naka-inspire niya? Kung atong tan-awon, ningon siya nga pag-abot sa mga tao nga mga Kristohanon, perti ka-encouraged ni Apostol Pablo. Paul was so encouraged. He was so inspired because of the smiles of the Christians. And then he walked, balik adto sila sa Roma through Via Appia. Inspired. Kay balo siya nga muadto siya sa kasakitan tungod kay giingnan siya daan sa propeta nga muadto ka didto gapos talikala og mga paglutos ay imong maagian. But he do not mind it. Why? Because he was so inspired when he saw the Christians. Because ang iyang purpose sa pag-adto didto sa Roma para sa mga Kristohanon. Maupod sa atong Ginoong Hesus, he was so inspired walking in the Via Dolorosa because what is in his mind is you and me, the people who needs a Savior, who needs his blood to cleanse his unrighteousness. He wants to save us. Paul also wants to save the Christians, and that makes them inspired. So, usa sa kinahanglan para sa mapadayunon or momentum sa diha sa atong pagpanginabuhi o sa atong pagpangalagad sa Ginoo na kinahanglan ta og inspiration. Puno nato ang atong hunahuna sa mga inspirasyon. Himo natong inspirasyon ang atong mga anak. Himo natong inspirasyon ang atong mga ulitaw, no? Atong trato, no? Nga mga Kristohanon, himo natong inspirasyon ang atong mga kaigsunan sa simbahan. Himo natong inspirasyon ang mga tao nga nagkinahanglan sa atong tabang.
Puno nato ang atong mga hunahuna sa kalipay. Puno nato ang atong hunahuna sa mga hinungdan mingon sa Apostol Pablo, whatsoever things are honest, whatsoever things that are of good report, whatsoever things that is good value, think of these things. Dili nato puno ang atong hunahuna diha sa kasuko. Dili nato puno ang atong hunahuna diha sa kasakit. Dili nato puno ang atong mga hunahuna diha sa kanaang unsa pang dili makaayo sa kinabuhi, kundi puno nato ang hunahuna sa inspirasyon, because this inspiration would bring us a great momentum. And that's why we can continue. Minungdan og kun dinhi sa atong simbahan na kay gikalagutan, dili kaganahan mo anhi oy. Balita di kaganahan sa inyong pastor, di kaganahan pud maminaw. Di mo ganahan sa kana ang inyong kaubanda sa simbahan. Sa kakita na po ko mga naong ani mo lasmo mo kayo tanawon. Murag laswa ba? Laswa mo kayo naong. So di kaganahan. But if you fill your minds with inspiration, nakakanunay, malipayon. Tama ba or hastang tamaa? So, God wants us to live a lifelong momentum. Nga, bisan pa og matigulang na ta. Bunga gihapon. Bisan pa og matigulang na ta, birthday gihapon, fresco gihapon ang naong. Dahil sa tao, murag konklusyon na niya. Dahil sa katao nga, walay bukton. Walay bukton tanan ba? Walay bukton. O kung walay bukton, naay kamot, wala. Anak, wala gyud kamot, kaya wala magani bukton, nabahay kamot. Walay bukton. Pero di siya gusto nga, mangayo, kanang mapakilimos ba? Gusto niya, manginabuhi gyud siya, iya ra. Pero, ang problema, way mo dawat niya og trabaho. Kasi mo dawat niya way bukton, duha. So, wala naman gyud siya lain nga mahimo. Ato siya pastor. Ambot kasi nga lang itong pastora. Basta kaya nato siya pastor. Siya pastor, hindi ko gusto mapakilimos. Gusto ko nga kanana ang manrabaho. Pero ang problema, pastor, wala man gyud mo dawat na ako og trabaho. Yo mo ko'y bukton. Ingon ang pastor nga, sige. Na ako'y trabaho ihatag nimo. Pero tilipaya niya. So, unsa man na, pastor? Ikaw mo'y tigbagting sa kampana. Kada alas 12, kada adlaw, alas 12, di ka alas 12, bagtingon yun nimong kampana. Hatagan ka na ako og $20 kada adlaw, kada bagting nimo. $20. Una siya nga, $20, kuntahon na to bito, pila na, mga 1,100, no? O palintan 55 pesos ang dollar. Okay na nga trabaho, tigbagting sa kampana, o niya tag 1,100 ang adlaw. So, yun siya nga. Sige, pastor, dawato na akong trabaho. Pero yung lipaya niya. Kay, naana siya trabaho. Then, pagkasunod ng adlaw, balik na siya, trabaho na siya. Ang problema, kay pagkatkat niya dito sa taas, parang magbagting na, kay alas 12 na, ang saan niya pagbagting nga, wala man siya kamot. Wala man siya kagunit sa PC para magbagting. So, ayang gihimo is, iyang unsaon magin ako, so nakahuna-huna siya, paagi unsaon niya nga mabagting, kaya hapit ang alas 12. So, unsaon may nako. So, ang iyang gihimo is, ang iyang ulo may gigamot, may boost. Ping! Ning bagting gitoon, pero tinalipaya, kaya ning bagting. Ing ano yun, ulo rin, ping! Ping! De, naog siya, yatagan siya 1,100 or $20. Pati ng lipaya. Uli siya. So at least naana siya panginabuhian. Antod sa sunod adlaw, maragi hapon, ting! Ting. Antod, abot sa duha ka semana, naning, huboy na yung ulo. Huboy na yung ulo. Nga karon, tanaw sa pastor nga, wa sa kabante yung pastor nga, huboy na yung ulo. Yung pastor nga, sa tunting bagting nga, lain na pag nilakwan. Pero, dili siya niwang kay mayo naman pagkaon.
Ya, malipayon siya na, katong kay dili na siya nagapanglimos, siya na naghatag og tabang sa mga makilimos nga iyang kaila. Kaya na naman siya sweldo. Pero lang, ang iyang ulo, bunog kada adlaw, ting! Abot na usa ka bulan, hantod usa ka tuig, enjoy siya. Nakatabang siya, pero wala na, dagko na kayo burot ang iyang ulo. One time, dugay na yung trabaho, wala naging siya kantos. Nakantos. Nagkuhan siya, lisod na siya saka, pagsaka niya, so, bagting siya, pero luya-luya na ba? Pagbagting niya, wala man siya makaigo dito sa bagtingan na iyang ulo. So, nanglahos siya dito. Paglahos pa, naigo ang iyang ulo sa bungbong, ug nahulog siya sa bagtinganan. Dito, namatay. Matay siya. Patay siya nga malipayon, nga nagpabilin ang iyang momentum sa kinabuhi. Karon, tigong ang mga tao, kinsa man yung tawhana, nga kuan pagkaluoy ani, kinsa may nakailaan yung tawhana. Wala nakaila. Sumiduol ang pulis nakakita man ang pulis nga, mo ni siya ay tigbagting. Nga, hubag na kayong ulo. Ngayon ang pulis, mao ni siya ay tao nga nagagamit sa iyang ulo sa nagtrabaho, sa iyang pagpanrabaho. Nagamit ito sa ulo, di ba? Naghatag na to o kampada kada udto. So, namatay nga nagagamit sa iyang ulo. Namatay nga malipayon, namatay nga nagpadayon sa iyang momentum sa kinabuhi. Mga igsoon, ang atong simbahan nasa momentum karon. Nagkinahanglan nga padayon nato. Siguro mag-ilis ta karon og bag-o nga mga leaders, ayaw mo kaguol og kun ibalhin halimbawa si Elder Cañete ibutang na lang og janitor, tuon kay ang Ginoo may nagpahilo niya pagka janitor. Or ang atong sekretary himuon na lang na auditor, ayaw mo kabalaka kay kana gibutang sa Ginoo kay sa ito usa sa impulses of momentum is unsa kay ito portion. The Lord put a portion on you. He put sa pagkuan. Ang Ginoo hatag nimong bahin. Naghatag ka nimong bahin ug asa kadapit niya ipatrabahoon. Usahay kitay magbuot. Ayaw pagbuot, di ta magbuot-buot tungod kay kalipay sa Ginoo ug asa kadapit ibutang. Kalipay sa Ginoo ug asa kadapit ibutang. Minungdan ko sa atong nga pag-change niya og organization, that is the will of God nga naa ka ibutang nga portion. O that is part of the impulses in which you can continue your momentum. Kay ayaw kaguol og i-demote ka or i-promote tungod kay kalipay sa Ginoo nga gibutang ka diha. And make it as one of your inspiration. Hinaut nga Ginoo magpanalangin siya mga pulong. For our Gibbs text, let us read from the book of Philippians. And the word says, "Moreover, as you Philippians know in the early days of your acquaintance with the gospel, when I set out from the Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving, except you only. For even when I was in Thessalonica, you sent me aid again and again when I was in need. Not that I am looking for a gift, but I am looking for what may be credited to your account. I have received full payment, and even more, I am amply supplied now that I have received from Epaphroditus the gift you sent. Their fragrance offering and accept able sacrifice pleasing to God." Verse 19, "And my God
will meet all your needs according to his glorious riches in Christ Jesus. Let us bless this word. Praise in the name of Jesus. Migso, nakalantaw ba ka sa imong 2023? Unsa ang nahuman ka nimo? Look how far you've come. So you've lost your will to live. Seems you down to your last breath, and the weight of the world gives strength to pull you in. Don't give up, don't give in, give it all to Him, 'cause He cares so much more than you know. When it seems who you really want to be is someone you'll never become. Just look how far you come. Oh, you failed at plans you made. Don't forget all the steps you made. He had you this far, He can take you the rest of the way. Don't give up, don't give in, give it all to Him, 'cause He cares so much more than you know. When it seems who you really want to be is someone you'll never become. Just look how far you come. I know it's not always easy, but don't you throw it all away. I know that He will take care of you every day. Don't give up, don't give in, give it all to Him, 'cause He cares so much more than you know. When it seems who you really want to be is someone you'll never become. Just look how far. Don't give up, don't give in, give it all to Him. He cares so much more than you know. When it seems who you really want to be is someone you'll never become. Just look how far you've gone. Please stand up. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father,
magamputa. Balaan gamanan ama langit nun. Ginong Diyos aman salamat ting kabuntagon nga imigyatag ka namo. Ngumna sab Lord, salamat sa padayon yung pag-uban ka namo, pag-iya sa matag-usa ka namo Ginoo. Salamat usab Lord sa padayon yung paghatag ka namo igong kusog kabaskog sa mga panlawas aman. Ngumna sab Lord, salamat sa mga blessing na imong gihatag ka namo sa matag-usa ka namo Ginoo. Ingom lang sab Lord sa nagkalain-lain nga trabaho nga imong gihatag kanamo. Salamat sa mga blessing Ginoo. Ug salamat usab Lord sa tanan nga kaayo nga imong gihatag kanamo Amhan. Ingon maning sa lapianong bahin nga among nangkon. Among ibalik diha kanimo Ginoong Dios ning tipik sa among mga kinitaan. Ug salamat usab Lord sa imong mga pulong nga among nadungog nga mao kini magamit namo sa among pag-adlaw-adlaw nga pagkinabuhi. O kining tanan akong ginasali, ginatugyan ang tanan Ginoong Dios. In Jesus' name, Amen. Well, remain standing. Before our closing song, mga dugang announcement, after our service, doon na tayo panagkatigo mga atong annual meeting. Pagkasunod ani, katong mga official member, palihog sa pagpabilin, aron may sigutan na to ang atong 2024 budget and ministerial approval. Atong closing song. After the song, request na ito ang speaker for closing prayer and benediction. Changing from glory to glory. May Lord, here was a life, tell your story. Shine on me. Shine on me. Shine, Jesus, shine. Fill this land with the Father's glory. Bless, Spirit, bless. Set our hearts on fire. Lord, river flow, flood
you, our Father in heaven, for giving us the opportunity once again to come as a church, worshiping you, singing songs for you, and have your words with us. Salamat sa imong mga kayuhan, imong gihatag kanamo sa tibok semana, o sa magbulag-bulag kami among amahan, itugot ang imong mga panalangin gikan sa among pagpaningkamot, sa among mga kabatanunan sa ilang pag-eskwela, sa among mga kaigsunan sa ilang pagpatrabaho, sa pagnegosyo, ug sa tanan pamaagi sa pagpanginabuhi o sa pagkinabuhi nga mahimong mahimaya ikaw dinhi sa among mga kinabuhi kada adlaw. Salamat kayo among amahan sa opportunity ug bulag-bulag ka na mo sa kalipay, pinagi sa lamdag pakigdait sa balang espiritu. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace.